Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dindo. Magsi-50 anyos na rin po ngayon. Nangyari po yung lahat ng ito nung ako'y isang company driver sa isang kilalang company sa may parting South. Mayaman po yung may-ari ng kumpanyang yon, pero mabait sa kanyang mga empleyado. Hindi gaya ng ibang mga among palaging sumisigaw at mapangmata sa kapwa. Dahil sa kabutihan ng amo ko, ay tumagal nga ako sa kumpanya nila ng mga 10 taon. Kaya naman bilang pagpapahalaga nga nila sa akin noon, ay nakakatanggap ako ng kung ano-ano sa kanila. Kadalasan ay pera at mga mamahaling mga alak. O di kaya mga gamit na napapakinabangan rin ng pamilya ko. Ipinagpapasalamat ko naman yung lahat ng yon sa kanila. Pero nang bigyan nga nila ako ng regalo taong 2018, ito nga yung pinaka hindi ko nagustuhan. Dahil magpahanggang ngayon, ay daladala ko pa rin yung masalimuot na alaala. Pagkatapos kong may hatid si Sir Albert sa bahay nila sa Ayala, Alabang, inabutan po niya ako ng sobre. Ang sabi nito ay magbakasyon muna ako. Magbakasyon ka muna, Dindo. Sa tingin ko, sapat na yung perang yan sa sobre. Para sa isang linggong kasiyahan, gamitin mo yung isang auto ko na hindi nagagamit para sa pamilya mo. Kung kulang pa, wag kang mahiya. Tumawag ka lang. Nakangiti pa nga pong saad ni Sir Albert noon. Wala akong paglagyan ng tuwa matapos kong marinig yon sa amo kong lalaki na sa katunayan ay nung binuksan ko nga yung sobre ay nakita kong merong malaking halaga. Napaluha pa nga ako noon matapos kong matanggap yung regalong yon na hindi ko inaasahan. Kaya naman nung makauwi nga ako sa bahay, ibinigay ko yung lahat ng yon sa asawa ko at sinabi ko nga yung sinabi ng amo ko. Tulog na yung mga anak ko noon. Pero halos magtatatalon nga sa tuwa yung asawa ko nang malaman na kami ay magbabakasyon. Doon na lang tayo sa probinsya niyo sa Tarlac. Para naman hindi na tayo lumayo. Mahirap rin kasi kapag tawid dagat pa pabago-bago yung panahon. Baka magkasakit pa yung mga bata. Saad pa ng asawa ko noon. Oo nga, at least may malapit din na dagat doon sa parting La Union. Yak na matutuwa si Junjun at Lisa doon, di ba mahal? Nakangiti ko ring saad. Nung dumating nga yung araw ng aming pag-alis ay nag-text pa ako noon kay Sir Albert na nagpapasalamat at rineplyan naman po ako nito na mag-enjoy raw kami ng pamilya ko. Dahil ano pang mapangiti nga ako sa kanyang naging reply. Dahil weekday noon nung umalis kami, ay medyo dire-diretso lamang po yung daang aming tinahak noon at walang gaanong traffic. Sa katunayan ay mga ilang oras ko lang na kinuha yung papunta doon sa Tarlac. Nagsimba pa nga kami noon at dumaan sa ilang mga kamag-anakan sa Pangasinan. Masayang-masaya po kaming mag-anak nung araw na yon dahil matagal-tagal na rin po nung huli kaming mag-banding at magpunta sa may dagat. Dahil busy talaga sa pagtatrabaho at parating walang time. Buti na lamang at nagkaroon ako ng pagkakataong bumawi sa pamilya ko. Sa loob ng isang linggo ay ginawa naming masaya at makabuluhan yung aming bakasyon. Nagpunta rin nga kami sa Baguio noon at namitas ng mga strawberry at kung ano-ano pang mga activities yung aming ginawa. Malaki-laki rin talaga kasi yung budget na binigay ng amo ko. Bali nagbalikan lang po kami noon pa Tarlac. Masyado po kasing malamig nung mga panahon yon dahilan upang hikain nga yung asawa ko. Pasado 11:00 na nga ng gabi noon kami bumaba at bumaybay pa Tarlac. Habang binabaybay nga namin yung kalsada noon, ay doon nga kami tinuturo ng Google Maps sa isang shortcut. Isa itong bypass road na ubod ng dilim. Mukhang bagong gawa lamang na kalsada nung mga panahon yon, kaya walang anumang ilaw. Medyo mahaba nga yung daang yon pero madilim at mapuno ang magkabilang gilid na aming nadaanan. Hindi naman ako natatakot noon sa kung anong multo o mga engkanto. Pero yung pinag-aalala ko lang noon ay yung tungkol sa mga NPA o rebelding grupo. Makukonsidera po kasing liblib at tago yung kalsadang yon. Baka mamaya ay may mag-abang sa amin doon at gawan pa kami ng kung ano. Ilang minuto kong tumigil sa pinakabungad ng lugar at tumingin sa mag-iina ko na tulog na nga. Umiling-iling pa nga ako noon bago nagdesisyon na tahakin na nga yung madilim at mahabang daanan. Habang binabaybay ko yung kalsada ay nagising yung asawa ko noon. Kaya naman kahit papano ay naibsan yung takot na nararamdaman ko. Dahil may kasama na nga ako ng mga sandaling yon. Maya-maya nagsimulang magkwento yung asawa ko ng mga nakakatuwang nangyari sa amin kanina habang nasa Baguio nga kami. Kaya naman naaliw ako at kahit papano'y bahagyang nawala yung antok ko. Patuloy yung pagkukwento ng asawa ko noon nang biglang may tumawid sa may bandang kanan.
Dahil na rin sa mabilis nga yung aming takbo, ay hindi ko na nga nakita kung hayop ba o tao yung aming nabangga. Dali-dali ko namang itinigil yung auto noon at nag-hazard pa nga ako bago bumaba upang tingnan yung nangyari. Wag na wag kang bababa, mahala. Dito ka lang at bantayan mo yung mga bata. Aalamin ko lang kung ano nga bang nabangga. Saad ko pa sa asawa ko noon, natulala lamang dahil sa sobrang pagkabigla. Gamit yung ilaw ng aking cellphone, inilawan ko nga yung aming dinaanan. Wala naman akong nakita doon kundi mga basag na piraso ng headlamp ng kotse. Dahil na rin may kalakasan rin kasi yung pagkakabangga. Sa hindi kalayuan, ay meron akong napansing nakahandusay na maitim. Kaya naman dali-dali nga akong lumapit doon dahil inakala ko nung una na talagang nakapatay na nga ako ng tao. Ngunit paglapit ko, ay nakita ko rin agad na isa pala yung asong kulay itim. Pinilit kong lapitan yung aso upang alamin sana yung sitwasyon nito. Kung buhay pa ba ito o patay na. Sinipat-sipat ko pa nga ito ng makailang ulit pero hindi na nga ito gumagalaw. Kaya naman naisip kong patay na nga ito. Papaalis na po ako noon nung bigla kong makita na dahan-dahang nangisa yung aso. Pabilis po ito ng pabilis at wala akong ideya kung bakit nga ito ganoon. Maya-maya ay bigla itong tumigil kaya naman nagtatatakbo na nga ako dahil alam ko na may mali na nga doon. Ilang hakbang papasok ng sasakyan ay tinignan ko pa nga yung lokasyon ng aso. Pero ganoon na lamang yung takot ko at pagtataka sa kung paano nga tumayo yung asong yon sa dalawang paa. Muli ay inilawan ko nga ito ng aking cellphone. Pero mukhang ito na nga yung pinakamali kong desisyon. Dali-daling lumingon sa akin yung nakatayong asong yon. At umiilaw po yung pares ng mga mata nito habang nakatitig ng nakakatakot. Nagdali-dali nga ako sa pagpihit ng pinto noong mapagtanto ko na nakasara nga yung pinto ng sasakyan. Pinagmadali ko yung asawa ko noon upang pagbuksan nga ako ng pinto. Sa muli kong paglingon ay halos takasan nga ako ng aking ulirat nang makita ko nang harap-harapan ng ilang dipa na lamang yung layo ng asong itim na yon dahil talagang nakakatakot yung anyo nito. Pagbukas ng asawa ko ay bigla rin akong pumasok at walang ano-ano ay pinaharurot ko na nga po yung kotse. Ano bang nangyari, mahal? Anong nakita mo doon? Tao ba yung nabunggo natin? Tanong pa nga sa akin ng asawa ko. Hindi naman po ako umimik noon ng mga ilang saglit at nagpatuloy lamang ako sa pagmamaneho ng mabilis. Sa pagsipat ko ng aking side mirror ay dumagdag nga yung takot ko dahil kitang-kita kong humahabol po ito. Talagang mabilis rin po itong tumakbo. Nagsimula akong mangamba noon para sa buhay naming mag-anak pero hindi ko maaaring ipakita sa asawa ko na takot ako doon. Alam ko kasing magpapanik yon at baka magising niya pa yung mga bata sa likod ng kotse. Maingat akong nagpaliko-liko hanggang sa mawala nga yung nilalang na humahabol sa likuran. Inakala ko nung una na tumigil na nga ito. Pero mali pala ako ng hinala dahil yung nilalang ay naroon pala sa may gawing kabila banda ng kalsada sa may side kung saan nakaupo yung asawa ko. At nang mapalingon nga yung asawa ko noon sa may gawin ng tinitignan ko, ay gulat na gulat po ito sa kanyang nakita. Sisigaw pa nga sana siya noon ngunit hinawakan ko yung kanyang bibig upang hindi ito makaimik. Huwag kang sumigaw. Magigising yung mga bata. Hindi ko na nga sinabi sa'yo yung sitwasyon dahil alam kong ganito yung magiging reaksyon mo. Saad ko pa nga po noon bago ko nga inalis yung kamay ko sa kanyang bibig. Nung masiguro kong kalmado na rin po ito. Anong plano mo ngayon pa? Tanong pa nga po nito sa akin noon. Sa pagkakatanda ko kasi, sa mga bypass road tulad ng ganito ay may mga checkpoint sa dulo. Kaya naman doon tayo dadaan upang makahingi ng tulong. Ilang minuto lang yung lumipas noon ay nararamdaman kong bumabagal na nga yung takbo namin kaya't binuksan ko nga yung bintana upang alamin kung bakit. Amoy gasolina pa. Amoy gasolina. Saad pa ng asawa ko. Nako, mukhang may ginawa yung nilalang na yun ah. Kailangan nating umabot doon sa checkpoint dahil kung hindi ay talagang mapapahamak tayo. Saad ko pa nga po noon na sinusubukan ko pa rin maging mahinahon. Sinubukang pumaibabaw ng nilalang sa bubungan ng kotse. Pero halatang nahihirapan din po ito sa pagbalanse dahil parati po itong nahuhulog o di kaya ay dumudulas.
Papaubos na rin po yung gas ng auto namin nang matanawan ko nga yung ilaw ng mga pulis daan. Indikasyon na malapit na nga kami sa checkpoint. Kaya naman ilang metro pa nga yung layo namin noon, ay bumusina na ako ng bumusina upang makuha nga yung atensyon ng mga pulis na nagbabantay doon. Sa totoo lang ay nanginginig po yung kamay ko noon dahil talagang natatakot rin ako. Laking pasalamat ko po sa Poong May Kapal dahil umabot nga kami doon. Tinutukan pa nga po ako ng baril noon ng ilang mga pulis na naroon dahil inakala nilang kung sino nga ako na nagmamadaling makatakas sa checkpoint. Pero kumalma naman po silang mga pulis nung makita nilang kasama ko yung asawa ko na grabe na rin po yung takot noon at dalawang anak na mahimbing pa ring natutulog. Agad kong sinabi sa kanila na inatake nga kami ng isang aswang. Ganoon na lamang yung pagtataka ko nang mapansing parang hindi sila nagulat. Ayon pa nga sa isa na naroon, bukod sa mga rebeldeng naninirahan sa bundok, ay may mga kwento din daw doon ng tungkol sa mga aswang. Hindi lang daw kami yung kauna-unahang tao na nagsabi sa kanila na hinabol sila ng aswang. Hindi na raw bababa sa 3 kaso ng panghaharang at pananalakay ng kung sino sa mga dumadaan yung kanilang natanggap. Minsan daw ay itim na aso yung tumatawid, o di naman kaya isang matandang babae na sa oras na hintuan mo raw ay siguradong mapapahama ka. Inetid kami ng mga pulis na yon sa pinakamalapit na istasyon upang maasikaso nga at matulungan sa aming mga hinaing. Inutusan ng isang pulis roon yung kanilang aide na tulungan nga akong magawa ng pansamantala yung butas ng tangke bago maipaayos sa talyer. Dahil doon ay nagpahatid nga kami sa mga pulis doon sa maaari naming pagpahingahan at iniwan muna sa istasyon ng mga ito yung kotseng aming gamit. Muli nagpasalamat nga ako sa kanila bago nila kami iniwan sa isang hotel. Habang tulog na tulog nga yung aking mag-iina, ay naroon ako sa balkonahin ng kwarto noon habang umiinom ng kape at nagbabantay sa mga anak ko. Nung kinabukasan, dinala nga namin sa isang car shop yung auto at doon na nga pinaayos ng matino. Mabuti na lamang at maliit na halaga lamang yung siningil sa amin noon. Kaya kahit na papano ay nakatipid naman po kami. Baon yung kahindik-hindik na karanasang yon. Bumalik rin po kami ng Maynila nung araw din na yon. Sa takot na baka masundan nga kami kung sa Tarlac pa kami umuwi at manatili. Ang pagkakaalam ko po kasi sa mga aswang ay nagtatanim sila ng sama ng loob at mga mapagiganti silang mga nilalang. Natatakot na rin po kung mabalikan pa kami ng mga aswang na yon. Lalo na nga yung nabangga namin nung gabing yon na akala ko'y isang normal lamang na asong kulay itim. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito. At maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang makinig, lalong-lalo na nga sa ating narrator na nagbigay ng pagkakataong mabasa ito. Paalam.